Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ang balak na mag-almusal sana ay hindi na niya naituloy dahil nandoon na si Marco sa hapag at nauna nang kumakain. Ibinaling niyang hakbang palabas ng mansyon nang tawagin siya ng katulong. "Iha, hindi ka ba mag-aalmusal?" Malakas na tanong nito. Napalingon na lang siya sa gawin nito at huling-huli niya ang pagtaas ng kilay ni Marco dahil sa pagtrato sa kanya ng matanda. Hindi na po. Sa plantasyon na lang po ako mag-aagahan. Aalis na po ako." Paalam niya agad. Iha, saglit." Pigil nito nang tatalikod na sana siya. "Hindi mo ba ipapasyal si senyorito sa planta?" Hindi agad siya nakahuma. Kung malalaman lang nito ang sadya ng binata doon, ay hindi ito magiging ganoong kagilaw kay Marco. Baka ho ayaw niya. Nagawa niyang tugon. Hiniling niya na sana'y hindi sumang-ayon ang binata sa nais ng matanda. "Who says? It is really a great pleasure that the manager will turn me around." Wala na siyang magawa dahil ayaw niya makaisip ng matanda na hindi sila magkasundo ng lalaki. Nagawa na rin niyang sabayan to sa pagkain dahil na rin sa suhestyon ng matanda. Sinikap niyang itago ang nais sa kaharap kahit ang mga paraan ng pananalita nito ay pinalampas siya. Ang mahalaga sa kanya, kung ano ang napag-usapan nila ng yumaong donya, yun ang susundin niya. Kahit sa bagay man lang na yun, ay maibalik niya ang kabutihan nito sa kanya. "I will use my car." Matigas sa sambit ng lalaki na makita siyang sumampa siya kay Zoro, ang kanyang kabayo. Taas kilay na yuko niya ito. "Walang madadaanan ng sasakyan doon, senyorito." Halos labas sa ilong ang pagtawag niya sa pangalan nito dahil may ilang trabahador na nakatingin sa kanila. "Kung takot ka sa kabayo, pwede ka naman maglakad." "I'm not scared." Galit na wika nito. "Okay," sagot niya sabay kibit balikat. Gusto nito maging tour guide siya? Di pagbibigyan niya? Nakita niya tong lumapit sa isang tauhan na naroon, saka ito ngumising bumaling sa kanya. Sumama ito sa isang tauhan at maya-maya pa narinig na niya ang ugong ng sasakyan nito nang bigla itong bumusina. Nagulat ang kabayong sinasakyan niya kaya bigla nitong itinaas ang kalahati ng katawan na ikinatili niya. Mabuti na lang at maagap ang pagkapit niya na mahigpit sa renda. Hindi pa ito nakontento, tumakbo na mabilis at tinangay na siya palayo patungo sa kasalukuy ng kapihan. Nilamon na ng hangin ang malakas na sigaw ng mga kalalakihang naroon. Kung hindi lang siguro siya sanay na sumakay ng kabayo, ay marahil kanina pa siyang tumilapon. Hihintayin na lang niya kung kailan kakalma si Zoro. Gusto rin niyang pasalamatan to dahil sa ginawa nito ay hindi na niya makakasama pa ang binata. Hindi niya masikmurang makasama to buong araw. Taas baba ang kanyang dibdib nang tumigil ito. Nangihinang nagpatihulog na lang siya at pabagsak na tumihaya sa damuhan. Being near to Marco always bring a misfortune to her life, mula noon hanggang ngayon. "Where the fuck have you been?" Napaso po siya sa dibdib dahil sa gulat. Hindi na siya nag-abala pang buksan ng ilaw dahil nasisinaga naman ng konting liwanag mula sa taas. Mula sa sala ay naaninag niyang anino ni Marco. "Alam mo ba kung paano ka hinanap ng mga tauhan ng planta buong araw?" Huminga siya ng malalim. "Hindi ko kasalanan kung nailigaw ako ng kabayo." Malamig niyang tugon, saka nagpatuloy sa paghakbang. "You should at least get back with the horse, Alexandra. But instead, sinadya mong pauwiin mag-isang kabayo mo and let the people that worried about you, including you?" Taas kilay na tanong niya.
In your dreams, Alexandra? In your dreams. Humakbang ito papunta sa kanyang direksyon, saka siya nilampasan. Nasa kalagitnaan na to ng hagdan nang bigla itong tumigil. Nanatili siyang nakatitig sa malapat na likod nito. At least those people deserve an explanation from you. Malamig nitong sabi, saka nagtuloy-tuloy na sa pag-akyat. Pagdating sa kanyang silid, ay ibinabad niyang sarili sa bathtub. Sinadya niyang hindi umuwi agad. Tumambay siya sa kanyang paboritong tambayan na tanging siya lamang ang nakakaalam. She built that place a year ago. Kapag gusto niyang mapag-isa at kalimutan kahit saglit ang problema, ay doon siya tumatambay. Gusto niyang sumbatan ng lalaki. Kung hindi dahil sa katigasan ng ulo nito kanina, ay hindi mangyayari sa kanya ang bagay na yon. Ngunit, anong ginagawa nito sa sala sa ganoong oras na ng gabi? Sinadya ba siyang hinihintay? Mabilis niyang ipinilig ang ulo. It will never happen. He wasn't worried. Hindi lang maatim ng isipan ng konsensya na siya may kasalanan kung may nangyaring masama sa dalaga. Lalo na ng isa sa mga tauhan na nagsabi na may bangin sa may dulong bahagi ng kapihan. Mas lalo silang naalarma nang bumalik ang kabayong tumangay dito, ngunit walang sakay. They searched for the whole day. Tumigil lang sila nang dumilim na, tapos uuwi din lang pala ang dalaga na walang kagalos-galos sa katawan. It means she been fine for the whole day. Ngunit mas pinili nitong hindi mabalik at hayaan sila mag-alala. Kating-kati ang kamay niyang kaninang pilipitin ito sa leeg na dahil sa pabalang na sagot nito. He knew it was his fault, but she should at least get back and let everyone know that she's fine. Napamura siya dahil hindi siya makatulog. Bumangon siya at bumaba sa kusina. Siguro may naligaw na beer sa ref, pampatulog. But he doubt it kung meron. Nasa probinsya siya, malayong-malayo sa buhay niya sa syudad. Doon kapag stress siya, he just grab a woman to shit that's life for him. His stress reliever. Napukunot ang kanyang noo na makitang nakabukas ang ilaw sa kusina at may naririnig siyang kalansing ng mga kubyertos at lagaslas ng tubig. Only to find out that it's Alexandra, had rubbed with towel and washing her dishes. Tahimik niya itong pinagmasdan mula sa pinto sa kusina. I really want to punish you. Hindi nakatiis niyang wika. Tumigil to sa ginagawa, saka siya seryosong nilingon. Di ba dapat akong gumawa niyan, Marco? Dahil sa katigasan ng ulo mo, muntikan na ako mapahamak. Natawa to ng pagkakasabay iling. Sabagay, what would I expect from you? Kailan ka ba marunong tumanggap ng pagkakamali mo? It look like it's the end of the world for you if you admit your mistakes? Yes, Alexandra. It will be the end of the world for me. And now making me want to punish you is your goddamn fault. You're sick. Saka tumalikod to at ibinalik ang atensyon sa ginagawa. Namagitan ang katahimikan sa kanilang dalawa. Nanatili siya sa kinatatayuan. Naglakbay ang tingin niya sa lantad na leeg nito. Saktong-sakto lang yon sa kanyang palad at isang sakma lang niya. Humugot siya na malalim na hininga at tinawid ang pagitan nilang dalawa at walang pagdadalawang isip na hinagip niya ang leeg nito at pinaharap sa kanya. Marahil hindi nito napaghandaan ang kapangahasan niya kaya awang lang ang mga labi nito dahil sa bigla. Otomatikong sinakap niyang awang nito mga labi at binigyan ito ng isang mapagparusang halik. Nanunulak to, ngunit hindi ito nagtagumpay. Mas lalo niyang pinailalim ang halik na halos ikinaungol niya dahil sa tamis niyon. Ang hindi niya napaghandaan ang pagkagat nito sa kanyang bibig. Napapamurang bumitaw siya dito. Akma niya sana tong aabutin ulit, ngunit isang malakas na sampal ang iginawad nito sa kanya. That was for stealing my first kiss. Galit na wika nito at sinampal siya nito ulit na halos magpabingi sa kanya dahil sa lakas ng impact niyon. At ngayon, naikuyom niya ang kamao nang iwan siya nito sa kusina. All his life, he was never slapped by someone. Ito pa lang, and he will let her pay for that.
Alingaw-ngaw ng cellphone ang nagpagising kay Alexandra. Sa namimigat na mga mata, pilit niyang inabot ang nag-iingay na aparato. Nagkasinat pa yata siya. Ramdam niya ang init na singaw mula sa kanyang katawan. Hello? Natigilan siya sa boses mula sa kabilang linya. Tiningnan niya ang numero at unregistered number yon. Sino to? It's me, Maynard Robles. Napabigla siya ng bangon, ngunit napasapo din sa ulo nang bigla siyang atakihin ng ilo. Magandang umaga po, senyora. Wala sa loob na napatingin siya sa oras. Napakagat siya ng labi nang mapagtantong 1:00 na pala ng hapon. Pasensya na po, masama po kasi yung pakiramdam ko kaya tinanghali ng gising. Agad niyang paliwanag. Baka isipin nito kain-tulog lang ang kanyang trabaho. It's okay, Iha. Give yourself a break sometimes. Anyway, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa para makapagpahinga ka na. Alam kong nandyan si Marco. He is on vacation. Gaano ho katagal ang bakasyon niya? Bumuntong hininga to. 1 month. And I want you to stick with your decision, Alexandra. I trust you. Ako man ay hindi sang-ayon sa gusto ni Marco. But I have no power to that. Dahil sa kanya ipinamana ni Mamang buong hasyenda. At hindi siya magtatagumpay kung hindi mo siya pahihintulutan. Napasa po siya sa noo. Mas lalong sumakit ng kanyang ulo dahil sa sinabi ng lalaki. Bakit parang pakiramdam niya hindi magandang ideya ng habilin sa kanya ng yumaong donya? Siya ngayon ang naghaharap sa apo nitong kalaban yata ng turing sa kanya. Sa bagay, kahit siya kalaban ng turing dito noon. Hindi nito akalaing madadala nito hanggang sa paglaki ang katigasan ng ulo nito. And he kissed him for the second time. Nang matapos ang tawag ni Maynard, pinilit niyang sariling bumaba. Mahilo-hilo pa siya ngunit kailangan niya maging malakas. Hindi sa lahat ng oras ay may katulong na pwede niyang tawagin. Good afternoon, senyora. Mariiniyang naipikit ang mga mata nang marinig ang boses na yon. Kahit sana ngayong araw lang hindi ito mang-away. Sapo ang noong nilampasan niya ito, ngunit ang talipandas na lalaki sumunod pa rin sa kanya sa kusina. I'm hungry. Cook for lunch? Wala si Aling Suling Pinagbakasyon ko. That old lady deserve a break. Matagal na siyang pinagsabihan na matanda, ngunit hindi talaga siya nito pinakinggan. At isang Marco lang pala ang magpapasunod dito. Sa nanginginig na kamay, kumuha siya ng cup noodles at binuksan ng heater para magpakulo ng tubig. Noodles for lunch? Nanatili siyang bingi. Kahit sobrang nakakahilo na pati ang tunog ng boses nito, ay pinilit niya yung ignorahin. Naupo siya at ipinatong ang nananakit na ulo sa mesa. So, this is all you've been doing instead of waking up early and move your ass to work? Ganito ka ba sinasahura ng planta? Ang matulog ka buong araw? Utang na loob, Marco. Saka mo na ako awayin kapag okay na ako. Useless lang dahil wala akong laban. Kahit bugbugin mo pa ako ngayon, hindi ako papalag. Nanghihinang wika niya at ipinikit ang mga mata. Hindi niya narinig pa ang boses nito. Na marinig ang pagkulo ng tubig, pinilit niyang tumayo. Sa nahihilong diwa, nilagyan niya ng mainit na tubig ang cup noodles na magkamali siya ng buhos at tumama ang kumukulong tubig sa kanyang pulsuhan. Shit, Alexandra! Kumawalang isang malakas na higbi sa kanyang lalamunan. Hindi niya napansin ang naging galaw nito dahil nanlabo ang kanyang paningin kasabay pa niyon ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Ganito pala kahirap mag-isa? Karma is really a bitch. Kaya niya pinauwi ang katulong sa mansyon dahil may balak siyang alipinin ng dalaga dahil sa pananampal nito sa kanya. Ngunit heto siya ngayon, nilalapatan ng gamot ang pasong kamay nito habang may himbingtong natutulog. Kaya pala tinanghali ito ng gising dahil inaapo ito ng lagnat. At napakarang timing pa ng kanyang revenge move dito. Imbis na itong ginagawa nito ng sopas. Alright, he's just doing this out of conscience. Nothing more, nothing less. But you almost freak out
when hot water spilled on her wrist. Napatiimbagang na lang siya. Bakit pa ba nagkakaroon ng tao ng dalawang klase ng pag-iisip? When he's saying awful words toward her, another part of his mind was against it. No, I'm not concerned. I'm just doing this because it was my fault that I let Aling Suling left. Yeah, right, idiot. Is not what you felt yesterday. Hindi na ako magluluto. Napatigil sa pagsubo sa Alexandria ng mainit na sopas nang biglang bumukas ang pinto at iniluwan noon si Marco. Napatuon ang tingin niya sa bitbit nitong thermos. Salamat dito. Nagawa niyang sabihin kahit na may galit ito sa kanya at nagawa pa rin siya nitong ipagluto. Don't thank me. I wasn't the one who made it. Natigilan siya. Nakabalik na ba si Aling Suling? No. I asked someone from workers. Salamat pa rin. Kung hindi, I said don't thank me. And here's the thermos. I asked them to made it for you too. Magpapasalamat sana siya ulit, ngunit agad niyang pinigilan ng sarili. She just didn't expect that this kind of person do exist. Bakit ayaw nitong pasalamatan? Ikakababa ng pwede ito kung sakali? Pinagsawalang bahala na lamang niyang inaasa nito at nagpatuloy sa pagkain. Kailangan niya magpalakas, kailangan siya sa planta. Nang hindi na masyadong mabigat ng kanyang ulo, ay pinilit niyang bumangon. Nababawasan na rin ang hilo niya marahil nakakain na siya at nakainom na ng gamot. Tantsadong hakbang na bumaba siya ng hagdan. Natigilan siya na makarinig ng pagsipol at tunog na parang may nagluluto mula sa kusina. Nakabalik na ba si Aling Suling? Kailan pa to sumipol habang nagluluto? Mahinang hakbang na nagpatuloy siya sa pagbaba. Pasimple siyang sumilip sa kusina para lang matigilan na makitang si Marco palang sumisipol at nagluluto. Ang matindi pa ay wala itong pang-itaas. Pasimple niyang pinaglakbay ang tingin sa hubad nitong likod. Napakunot ang noo niya nang may makitang malaking pilat mula sa balikat nito pababa sa bewang. Para yung maliit na tubo na bumakat sa balat nito. Ang hindi niya napaghandaan ang pagkanta ng binata. Hindi yata ito na kontento lang sa pagsipol-sipol. Napatakip siya sa bibig para pigilan ang matawa. Kahit wala sa tono ang boses nito, ay feel na feel pa rin ito ang kanta. Napatingin siya sa cellphone na hawak. Alam niyang ikinapahamak niyang ginagawa, ngunit hindi niya napigilan ng sarili na umpisahan tong i-video habang kumakanta ng When the Children Smile on White Lion. Napangiwi siya. Pasimple siyang umatras at tahimik na bumalik sa pinanggalingan. Labag na labag sa loob nitong ipagluto siya. Ito rin marahil ang nagluto ng sopas niya kanina. Napabuntong hininga siya. Sana bukas okay na siya. Siguro kapag makakain pa siya ngayon ng panggabi, ay lubos-lubos na ang panggaling niya. Ang sarap naman ito. Puri niya sa fish fillet na ulam nila. Totoong masarap. Hindi niya sukat akalain na may talento palang binata sa pagluluto na ngayon itahimik na kumakain at hindi man lang siya pinagkakaabalahang sulyapan. Nakadamit na ito at mukhang presko pa rin kahit na amoy ulam na ito. Pwede na nga tong gawing ulam eh. Mabilis niyang sinaway ang bahaging yon ng isip niya. Hindi siyang uri ng tao na may malalaswang pag-iisip. Ngunit, iibang pagkakataon na kung kaharap na niya ngayon ay kanina lang nakitaan niya ng hubad na likod. Likod pa nga lang parang ang sarap na. Masarap pa sa fish fillet. Maghunos dili ka, Alexandria. Nakakahiya ka. Ang swerte naman ng asawa nito. Ang sarap magluto. Teka, ano ba? It's just a food, Alexandria. Don't make it a big deal. Matigas itong sabi sabay lapag na pabagsak ng kubyertos. Natahimik naman siya. Naguguluhan din siya sa inaasta nito. Pakisabi na lang sa nagluto salamat. Salamat din sa sopas kanina. Saka siya nagpatuloy sa pagkain. Ito naman ay hindi na tinapos ang pagkain at tumayo na. Seryoso itong tumingin sa gawin niya. I'm waiting for your authorization, Alexandria. It's not a request, but a command.
I'm the owner at wala kang karapatang humindi. It's a no, Marco. Pinantayan niya ang lamig ng boses nito. Tiimbagang tong tumitig sa kanya. You don't want to see me mad, Alexandra, so don't provoke me. Uminom siya ng tubig at tumayo na rin saka ito hinarap. Bakit? May mas malala pa ba sa ipinakita mo sa akin, Marco? Do you think you can scare me with your buff? Kahit ano pang papahamak ang sabihin mo sa akin, you already have my answer, and it will never change. Salamat sa pagkain. Hindi na niya pinagkaabalahang ligpitin ng pinagkainan. Siguro babalikan na lang niya yon mamaya kapag wala na doon ang lalaki. Tuloy-tuloy siyang lumabas ng kusina na hindi ito nililingon. How much do you want? Napatigil siya. Tingin talaga nito na bibili ang lahat ng bagay sa pera? Name your price and we are done. Tinambol ng kaba ang kanyang dibdib dahil naramdaman niya ang pahakbang nitong palapit sa kanyang likuran. Kapag may ginawa na naman to, wala siyang kalaban-laban dahil hindi pa ganoong malakas ang kanyang katawan. It's priceless that you can afford. Who would think that my kiss made you sick? If I will do it again, you might feel worse. Nanindig ang balahibo niya sa batok dahil damang-dama niya ang init ng hininga nito. It sounds that you felt happy about seeing me worst. Tell me, did you wish me dull too? So can you get what you want? Napapiglas siya nang biglang hinuling nito ang kanyang magkabilang balikat at mahigpit na pinisila. I may be a bad person, Alexandra, but I never wish someone dead even how mad I am. Badaskol siya nitong binitawan. Napakagatlabi na lang siya at nagsisi. Kung gusto siya nitong mamatay kanina pa siya nitong nilason. Hindi niya nahanap ang boses hanggang mag-isa na lang siya roon.